Madaydayaw ni Apo Dios, naimbag nga bigat tayo amin. Praise the Lord, sa wakas. Sinungbatan ni Apo Dios, tinabayag nga karkararag tayo. No maminsan, ipalubos ni Apo Dios, ti kakasjay. Moyo di kalman, nagtugtugaw kami dito, tagmalmalem ti fellowship Ti fellowship gamin di ti mens, ingana malem. Maabot pa'y rabi nangang kami pa'y dito yan. Agmalmalem, tapos, asya, kita, hindi kalman, kasla no nabayag ka dito yung uneg, kurangan ka di lamiis. Kurangan ka di lamiis. Yung minto no rumuar ka, ma-appreciate mo di lamiis. Or no naggapu ka di ruar, tapos umuneg ka, maikumparam di nagdumaan ti lamiis ditoy. So, we hit 27 lang. So, of course, sa mga mall, nasa 20, mga ganyan. Madaydayaw ni Apo Dios. Kasjay sa ti panagbiag. Hindi nagkristyano tayo, hindi ka kristyanom, hindi ka awat mo ni Apo Dios kas manubot kan mangisalakan mo, nasa honeymoon period ka ng faith, kaslangay di naggapu ka di roar nga simrek, nagmayatin. Dahito'y ati biyag. Ulam. Ngayon no nabayag ka di unag, kasla nabara, kasla kurangam. Kasjay sa ti picture na iti panagserbitay kini Apo Dios, ng madaydayaw ni Apo Dios taing karina, nga maan-anay to dayta. Because dagiti may experience tayo tata, dagiti may experience tayo tata, is just a foretaste. Madaydayaw ni Apo Dios. Ket kasmutlaeng dito church tayo, umadan iti anniversary tayo, pagtutungtungan mi kada manong Dex nga manayunan ti aircon. So kaslad da tinamnamaem, adda padpadaanam, kasjay mo lang ti panagserbitay kini Apo Dios, nabayag tay gamin nga timmambay dito'y uneg, ket kasla na familiarize ka, na acclimate ka dijay ket kurangem. Madaydayaw ni Apo Dios, asideg ti sublinan, asideg ti yaaynan, ket maragsakan tay kuma, magagaran tayo iti panagsubli ti Apo tayo. Madaydayaw ni Apo Dios. Hindi kalman, kurang ti brightness na. Hindi kalman, we have our men's fellowship dito sa District 1. So, paano ba natin isusumiyan? Ayan. So, may banner pa kami. Ang kulang na lang namin kahapon, Muse. Madaydayaw ni Apo Dios. So, praise God. Mayat timated na dito. Actually, na-experience tayo dito yung church. The joy of brotherhood, ibagbagamot lang ti dadduma. Kung na di pastora nga rod ket, madaydayaw niya po, nagmayat niya ko, nung nga tayo dagdamdamag ka no, men's fellowship man kumakanon next month. So, ayan, nag-picture kami lang iti kalman di jay ruar, nangarimor dagiti dadduman, na traffic dan di jay ayan, ti kapiken tinapay di jay ruangan. So, madaydayaw ni Apo Dios. It is a very successful event. Na-enjoy me. And can you imagine, men? Wait, men. Pansin ko, nakatatayag ti ima da, nagpipig sa ti kantaken pukaw da, nuawan ti women. Full blast, di ba nag-worship, hindi kalman. Dayaw ni Apo Dios. So, we pray nga dayay parubruban ni Apo Dios. And of course, we want to thank the women's department for assisting us. Kung namin numaspak. Yung ni Apo Dios, pinaado na. Madaydayaw ni Apo Dios. And we thank also the young people nga imay. Of course, ni Polen, ni Riff, in-import me. Isumo lang umayan nanto. At least ni Jimuel tabi malasiw. Dahil niya po Diyos. So, thank you, the Youth Department and Women's Department.
iti panangasis. Papantay ka dagiti announcement. Of course, next month, women's naman. Women's naman. Ang first na TGMI District 1 Women's Fellowship sa July 19. So, patgan yun yung request ni Auntie Mary. Ag-design kayon. Dumting ton sa amin, ay no anniversary tayo kung naka-uniform tayo amin. Actually, dati video dito eh. Kita man no, mabalin ko nga i-flash. Paano ba to? Agparade tayo sa amin into no anniversary agikot. Kasi anniversary tayo into no anniversary tayo into no next month. So, ayan. Pangan-anuan ngay paproblemada pangan-anuan da jay banner. Okay, so next month, July 19, mark your calendar, women's mapan kay jalo papan and impakaunay-unay ni district overseer nga isunat ti host. No food offering kano. Kayat da nga bukbukudan jay gawis. So, so da amin ti mga mabalin latagi yumay kung nanang kaslamadlaw mo nga kaya na nga i-express mo jay ragsak na jay overseer tayo kati mga aramiden ni Apo Dios dito ay and pangalawa, August, napaka-advance ng District 1. Sa August 16, yung general, pinanaganan min ti General Fellowship, tamakaliton, nagadunga fellowshipen. Women's Fellowship, Men's Fellowship. So General Fellowship, aglalaok amin di jay. Dahito jay big gathering tayo. August 16, 2025, di jay kompra. Di jay church tayo, jay, pinakamurdong di jay, asidig ti karayan. So we invite everyone. Tapno, mo yun umapan kay kadagi jay bababasit nga church tayo, ma-realize mo ti kinaimbag ni Apo Dios kanya tayo. Kito maminsan ma-realize mo nga parparang ayon na tayo ni Apo Dios, saan nga para ti bagbagi tayo. Tapno ma-realize tayo kung mga agbalin tayo nga bindisyon kadagi jay na udingam kada tayo. Madaydayaw ni Apo Dios. So, ayan, mapantay di jay, kompra. And another thing, into no July 3 to 4, at dati re-echo na dayjay na panan iti TGMI group, iti Bagyo, nga seminar, worship seminar. So, Worship Convergence 2025, Tribal Gospel Mission Worship Convergence 2025, this is not only for worship team. This is for all worshipers. Okay, July 3, that is Thursday. So open for all yung Thursday nights. So open for all yung Thursday night. That is a worship na kung talaga. We will worship the Lord. That the message mo't lang. Gamay 4, agmalmalem dayta, agmalmalem, that would be the seminars, workshops and seminars to re-echo the gijay pinaka-point jay convention nga napanan mi di jay Bagyo, jay summit. And ijay tipakaheldan na dayto, ijay headquarter tayo. And iti dayta gamin July 4, at the same time dayta iti 32nd anniversary dayjay overnight prayer meeting natin. So 32 years na tayo nating ginagawa yon na we gather together, we pray together as an organization. So dayjay to ti celebration iti Rabi iti Friday. So overnight prayer meeting maten dayjay. So you can mark your calendar. If you want, you can file your leave. Tanong na sapsapa. Tapno ma-joinan nyo jay bigat inga na Rabi. So if you want, you can sleep in the headquarters. And of course, may registration ito. This is for the summit lang. 200 pesos. 200 pesos for advance registration. I don't know who will be in charge. Advance registration. And pag walk-in doon, 250. Now, bakit may registration? Yung registration, para sa iyo rin.
Kakainin mo yon. Because we will have yung magre-register, meal ng Thursday night, meal ng Friday morning, meal ng Friday afternoon, and an only coffee and merienda. Kasi yung dinner, that would be free. Bahala ni Pastor Benny Dijay, so natagpa-celebrate. Sa take of cover lang dito registration tayo, Jay Ayante Convention. So, kakainin mo yon. Yung 200 mo, pag sa labas ka kumain, that would be one meal. That would be one meal. So, happy meal, budget meal. Okay, so everyone is invited. Palaydayaw ni Apo Dios, teraramiden na iti organization tayo, teraramiden na iti nagbabaitan tayo. I want to share a message regarding the day of the Lord. The day of the Lord. Marami sa inyo ang nagtatanong, umayin nga tati Apo. Because you can see on your social medias, on your Facebook, ang nangyayari sa Middle East, sa Eastern Asia. Yugubat ti Israel, Idi dati kasla ti Israel, kasla nangingibabaw. Pero tatakot kasla tagilid, impakita na mo ti show of force na DJ Banger. Ket no ibilang ti size na dating nga country, talaga nga David and Goliath. Ket we are struggling dito. How do we handle this? Kasi most likely if Christian ka, papanig ka agad sa Israel. Because that is the origin of our faith. Pero at the same time, if you think deeper, Iran is the fastest growing Christianity. Yun yung area na pinaka-fast sa panahon natin ang paglago ng Christianity. So nilaktawan na nila ang China. So yun yung pinakamatindi and take note, ang mga namumuno sa mga underground churches sa Iran are women. So sila ang mga pioneer ng mga nangyayari na underground ministries doon. So, pag pumanig ka sa Israel, paano yung mga kapatid natin sa Iran? So yun yung reflections dito. So this is just a political war so far sa ngayon. Political war lang dito, apa dagiti adayay nga to. Pero darating ang panahon na magiging panig sa side talaga nga mapantayo DJ ag all in itintiro nga lubong. I don't know if that would be Third World War, Fourth World War, hindi ko alam. Pero darating ang panahon na makla-classify iti buong nga lubong, iti kung kunan ti Biblia nga sheep nation and goat nation. Good versus bad na. Hindi natin alam kung during that time, ikakampi natin ang Iran. If Iran will side. Hindi natin alam kung sino makakasama doon. That's why we pray for Philippines na kasali sana tayo sa sheep nation na sinasabi. At darating yung punto na pag-aambunan dati Israel, umabot ti punto nga agtaray ti Israel kung na nga agpakaasidan to iti Apo. Nakita yun yung mga mangyari kanyada? Very mighty sila when it comes to their iron dome. Parang impenetrable. Pero napansin nyo ba tatana? May butas na. May butas na. And darating yung punto, yung description ng Biblia, nga talaga nga umkisdan to nga agpaarayat da iti Dios ti Israel. Ket daytan to yung punto nga bumaba ni Jesus Christ, ijay ayan ti bantay, ket manipod dijay sumalog nga mapan ijay Jerusalem. So yun yung picture na pinapakita ng prophecy. And he will come and defend Israel. Hindi jay tumot jay agsangit ti Israel. Diyan ka muna niya tibado ni Jesus Christ. Apeta makita da sugat di bakrang na.
So, makita da, di sugat ijay ima na ken ijay bakrang na. And they will weep because the one they rejected is their Messiah pala. Actually, they believe in the Messiah, pero hindi yan si Jesus, sabi nila. Someone is coming. Hindi yung taga-barangay Nazareth. Hindi yung taga-barangay Nazareth. Nothing good will come from that Bethlehem. So, ayun, yun yung sabi nila. So, but maraming nagtatanong siguro because wars and rumors of wars, hindi na lang rumors, hindi na lang chismis. These are reality. Dito sa yung rumors of war, kaya nakita ko yung post ni Robin Padilla na nagdi-demand na ng usapan sa Pilipinas. Kasi we are on a brink. Pag nagkampi-kampihan yan, tayong Pilipinas, paano mo sasabihin mag-neutral ka? May mutual treaty of defense ka sa US. Iti kalman, limabas ti talo or upat nga modern helicopters. Aggapudat ta kagayan. Kasanong nga ibaga nga neutral ka kat at the base ti Amerika dita. Pagtutungtungan mi ti kalman, sapay puwersado tayong agsoldado amin. Oh. At dabunbunang yon. Hindi na pwedeng ganong mga armas. Uray no agasimbol tayo. Baka agasimbol tayo pa lang ditoy, nagdisunti missile da ditoy. Nya ti aangal tayo, da missile tayo. Missile tayo kat aggapulang dita Bulacan. Quitis. So, we worry about these things. Kaya dinidemand ni Senator Robin Padilla, kailangan mag-usap ang Pilipinas dito. So, China, Taiwan, North Korea, South Korea, napalikmutan tayo kikinulding tila payag na nga kwa. Pansin nyo yung mga mangyari? Kulding naman tila payag na, una ti US. Kinulding na magdindin nanog tatan ko, kaslatan lang ti ubing tayo. That is what's happening in the world at dadagiti mamanong nga durog. Kaya wars and rumors of wars, actually, pag pinag-aaralan mo ito, wala namang bago. Haan nga naawan ti gubat na nipod idi. Hanga naawan ti gubat na nipod idi. Hanga naawan ti sakit, kun bisin na nipod idi. Continuous nga nang nangyari tata, ngam ti kapansin-pansin, involved ti Israel tata. Actually, iti Biblia, ti pagilasin, nugubgubat haan nga dagita, iti daktel nga pagilasin. Ti sipsiputam, the church and Israel. Kasi dagita ti involved iti signs of the last days. So, dati ti sipsiputam tata, involved ti Israel. So mabalin nga pampanunutan tayo, tadagijay apostol idi salsaludsuden dan daytoy. When will these things happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Basahin yun to, Matthew 24, buong 24, discussion ni Jesus Christ dayta. So, ayan. Kunana ni Jesus Christ dito ay Matthew 24:37 to 39a, the Message translation. The arrival of the Son of Man will take place in times like Noah's. Kasla di panahon ni Noah. Before the great flood, everyone was carrying on as usual. Day-to-day life. Having a good time, right to the day Noah boarded the ark. Ano sinasabi niya to? They knew nothing until the flood hit and swept everything away. I-explain ni Pastor Benny kadagiti sermon na idi. I believe nga dagiti older members of the church, siniris na dayta Iparparangarang na iti dayto nga panagsao ni Jesus Christ in a metaphor nga the ark of Noah is similar to the church. The world is just going on in their life. But the church, they are building the ark. They are building the ark. One by one, nagisirsirik, at dasumsumrek nga kwa, di karubam nga animal, simrek,
Diba? Malagip ko yung may isang pastor nga ko. Yan ang bagsol kaniya na. Hindi ko ka ni. Umay mo makigimo nga. Nagsakit tinakam na. Kaya na nga mapanji impyerno. Yan ang bagsol kaniya na. Ingingga na nga paspastingan na nga inikat ti Apo di sakit tinakam na. Napakawan na mutlaeng. But life is like that. Pasimple lang ang church. Medyo, sabi ko nga, dito siguro sa Pilipinas, dato'y tayo medyo kalmado. Pero look at Iran, North Korea, China, Russia, kita inya timang mangyari di church. So there are undergrounds na nangyayari. There are martyrs laying down their lives day after day. So while we are busy having our men's fellowship, agpakpakarigat no tayo nga ibusin dagiti handa, in the other part of the world, there are those laying down their life. So it's not about the church, but the world. The world, it's just going on with the normal na kalakaran nila. Agiginubat da, agsisinakop da. That is the normal na kalakaran. They enjoy life. So, sabi dito, they knew nothing until the flood hit. They knew nothing until the flood hit and swept everything away. Makigtot to lang tilobong into no awan tayon. In a twinkling of an eye, inala na tayo ti Apo. Makigtot to tilobong iti dayta. Now, idiubing kami, no isuro ta daytoy aldaw ti Apo, pirmi kabuteng. Binutbut ngan. Tapnos tumino ka. Islam mo lang iti ko paturugan na kaninang mo, adda ko maudita. Kaya gruwar-ruwar ka dita alaan na katikumaw. And that is the strategy of the church iti. Tapno tumino ka, ngenda ka. But imay tayo iti age of enlightenment. And hindi na tayo mga bata. Hamo nga maalan ti ubing tatanga, dalalya dita. Dakukuwakok. Pang buting da ubing. Ladata ni tungtungtung sahur. Nagijay ti ko. So ganon. Ngayon, nasa age of enlightenment na tayo na marunong ka na rin magbasa, marunong ka rin mag-analyze. And itinuturo natin ngayon na tayong mga Christians, tayo na tumanggap sa Panginoon as our Lord and Savior, tayo na may tagapagligtas, ligtas tayo. Pag tinanggap mo ang Panginoon as your personal Lord and Savior, pag nagka-rapture, kuha ka. Not because mabait ka, but because you accepted the Lord Jesus Christ. You received His sacrifice on the cross. Burado yung kasalanan mo hindi dahil ang bait-bait mo. Burado yung kasalanan mo dahil binayaran niya sa cross. Yun yung maintindihan natin. So, yun yung kwan natin. So, I want to remove the fear in our hearts. Nala, baka mabati ak. Baka ang kasigurado yung inawat mo. And then, study on that. Study on that. Meditate on that. And I pray that the Holy Spirit will put the assurance in you. Because that is one role of the Holy Spirit. He will put the assurance in our heart na ligtas ako. I hope nararanasan natin yon. At kung meron dito ang hindi ka pa sigurado sa relationship mo sa Panginoon, you simply pray, Lord, I've heard about your message. I heard about the good news ngayon yung may mo. Nga binayadam ti cross, ije cross ti Kalbaryo, dagiti basbasol, dagiti tisang katakwan, ket numamati ak kanyam, maalakmet day tangapan na kaisalakan. Bagam lang, pakawanin na kadagiti basbasol ko,
Awaten ka iti pusok, kas manubot ken mangisalakan ko. Aramiden ka nga apo iti biyag ko. Isanggir ko kanyam iti pannakay salakan ko. Salvation, adda ijayan ti Savior. Okay? You don't save yourself. The Savior will save you. But be sure you have the Savior. You receive the Savior. So, daytoy, Day of the Lord. Iti gamin Bible, there is always, yung nata yung two sides of the same coin. Two sides of the same coin. No basam ti Biblia gamin, kabubutang daytoy Day of the Lord. Kasi negative di pa na kay portray na. Kasi nung mababasa yun, in the Old Testament, no awagan da daytoy ko nada nga Day of the Lord, daytoy di aldaw nga iyaay ni Apo Dios. So duwa nga klase ti iyaay ni Jesus Christ, imay, and then jay rapture, alaan na lang ti church, at dati may kadwa. Dahil jay ko nada nga second coming ta jay rapture, hanmut nga umay nga agdiso dito'y daga. May natay lang sunduen. So, no kumani tatang mo, inyo may nadyalugan di sangwanan ti eskwelan hanga bumaba. Sumagpat ka lang. Ngam jay second coming, after dayjay, kadwa na tayo nga inala na sinundo na agsubli isuna. Kit ag steady iti 1,000 years dito lubong isuna ti agbalin nga ari dagiti ari. Apo dagiti apo. He will appoint a good president in the Philippines. They will fix everything. Nakakasawa ang nangyayari sa Pilipinas. Paikot-ikot. But one day, a good one will be appointed. So, makita yung gamin dagito'y prophets, itikat katungtong dagito'y pasaway nga Israel. Umadadayuda iti Israel. Iso nga i-explain dagito'y prophets na ito'y coming of the Lord, dusa nga talaga. Kasi titiraan na dagito'y dagijay unfaithful. Dagijay hanga sumursurot iti covenant ni Apo Dios. Ngem kadagijay adajay remnants nga kunana, the day of the Lord will be their vindication. The day of the Lord will be their rest, will be their reward. So dadagiti verses nga rat iti panakay portray na pungtot. Behold, the day of the Lord cometh cruel. So yon, cruel both with wrath and fierce anger, Isaiah. Because he is talking with itong rebuilding Israel. Malakay. Di ba si Malakay? Galit siya sa Israel. Takawan nyo ti Apo. Dagijay, bagbagana di jay. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And this was fulfilled in the mind ni John the Baptist. Repent and be baptized. Kung na jay. Ijay gaya mindset iti Hudyo, no kunada nga last days, tirugi na di last days, idi imay di Holy Spirit. Takunana ni Prophet Joel, in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. O, the book of Acts, inbuyat na di Holy Spirit. So, manipot di jay rugi ti church, ingana tatta, these are all last days. Ang pinagkaiba natin, we are in the last of the last days. At dahil tayo murdong, dahil tayo mauawagan ti last days. Okay? So, yan. The day of the Lord will come as a thief in the night. Thief in the night. In which the heavens shall pass away and with a great noise and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned. Talagang matindi ito. The way they describe, tutunawin ang matutunaw. Every knee shall bow, every tongue confess that He is Lord. He will come as a judge. So, ayan. Pero may mga perspective rin na positive ang pagkakabanggit. 1 Corinthians 15:52. In a moment, in the twinkling of an eye, wala na di banger like a thief in the night. In a twinkling of an eye, at the last trumpet, ba't trump yun? Trumpet yun. May first trump ba? Last trump na ba to? For the trumpet shall sound, and the dead shall raise incorruptible, and we shall be changed. The tone of Paul dito'y, excited isuna.
Hindi explain na mabaliwan ti bagi tayo, hantayon nga agrupsa, hantayon nga agkakapsot, hantayon nga agsakit. We shall be changed. Yun na dahil. Titus 2:11 verse hanggang 14. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope. Take note, the day of the Lord is called here, blessed hope. Blessed hope. So, yan. Nainggasatan nga namnama. The appearing of the glory of our great and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us. So, dalawang nga tono na dito. So, it's either wrath or joy. Nasaan ka rito? Galit bang Diyos sa'yo? Okay ka ba sa Panginoon or hindi? Pag hindi okay ang relasyon mo sa Panginoon, salvation is now. The day of salvation is now. You just repent. You just say, I'm sorry. So, you just say sorry to the Lord. Fix your relationship with the Lord. Mataydayaw ni Apo Dios. So, the day of the Lord, kada tayo ngay mawat kini Kristo kas manubot ken mangisalakan. Kada tayo nga who has a right relationship with the Lord. The day of the Lord is a day of rescue. Umay na tayo i-rescue ni Apo Dios. The Lord Himself will descend from heaven and the dead in Christ will rise first. O dagijay kaililiw tayon. Kaililiw tayo. So, ni Centennial Mother tayo dito eh. I believe miss na niya si Centennial Father. It would be a time we meet again. Walay dayaw ni Apo Dios. The day of the Lord is a day of restoration. It's a day of restoration. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning. Kasi ang pinakakalaban natin, though we understand salvation, we understand life eternal, the last sting is death. Dahil yung pinaka-problema tayo eh. Pinaka-problema tayo. Ano pa? The day of the Lord is a day of reunion. We will all be changed in a flash at the last trumpet. Magkakaisa tayo lahat doon. Mabalbaliwan tayo. Umununa, dagijay imununa. Magkanda ti bagida nga barbaro. Da tayo nga si bibiyagpay. Marenew tayo and together we will meet there. The day of the Lord is a day of reward. Okay? The day of the Lord is a day of reward. There is laid up for me a crown of righteousness. Makita yung tono ni Paul ditoy. Excited diso na kasi may naghihintay sa kanyang reward. So, dagijay, bambanog mo nga panagserserbi iti Apo. Dagijay, saksakripisyong. Mariwardan namin dagita. Mataydayaw ni Apo Dios. Daytoy day of the Lord, mauawagan mo't lang in the New Testament as the wedding of the Lamb. Bakit wedding of the Lamb? We need to see this. Apay, at dati mapanti kasaran nga naladingit. Tinaladingit siguro nga mapankasaran ni Pastor Benny. Noon, dinaparte nga baka, naladingit ni Pastor Benny. No puro baka mo't ti pinartida, naladingit ni Uncle Ferds. But, dito, it is a metaphor nga i-explain na nga ti kasar gamin naragsak. Naragsak ti kasar. Oh, dito manuti kakaskasar. Ni Abby, the Kenzie. It is a celebration. That is the picture na gusto niyang i-communicate. It is something excited. Something exciting. So, yung mga prophets, yung mga ministers, yung mga bridegroom, mga bridesmaid, mas excited pa sila. Yung mga ministers na ushering di kuan. Sa kasal kasi, yung mga
abay, dagiti abay, bridesmaid, best man, isuda mo ti asikaswan. Ti purpose na di kasarday di, isuda ti agasikaso. And they jay, it's a picture of the ministers. Hindi lang mga pastors. Hindi lang mga pastors. Kayo rin na mga tatay at nanay because you are ushering your families toward that great salvation. So, excited tayo No, naisala talaga, gibayag mo nga nagkarkararag nga may salakan da. And all the more, gagar mo agkararag. Kuna na ditoy, when I heard the sound of massed choirs, daming choir, the sound of mighty rapids, the sound of strong thunder, hallelujah! The Master reigns, our God, the sovereign strong. Let us celebrate, let us rejoice, let us give Him the glory. The marriage of the Lamb has come. His wife has made herself ready. She was given a bridal gown, a bright and shining linen. The linen is the righteousness of the saints. Di sinasabi niya, itong church na ito, tingnan mo yan, she was given a bridal gown of bright shining linen. Pinasantong bati bagbagem. Now, she was given righteousness. And into noumay ni Jesus Christ, that is the perfection of our righteousness. Kasi sumasablay pa rin tayo. We already have what the Lord Jesus Christ did on the cross, pero nagkukulang, may mga pagkakamali tayo. And if you confess your sins, He is faithful to delete those. So you just say sorry to the Lord. In that time, He will perfect us. He will change us. He will give us this linen of righteousness. Now, collectively, tayo yung sinisimbolize ng bride. So, tayo yung sinisimbolize. Bakit ganon? Kasi sabi ko, hindi ko ma-imagine yung sarili kong naka-gown. I long to be the bride of your returning Lord, dressed in garments white and ring. Kasi sumgarak ngayon no kantaak dahi nga part. But actually, this is a symbolism. This is symbolism. Ngani, just like a groom, yung groom kasi, seryoso siya sa mga sinabinitawan niyang salita ng pagmamahal sa iniirog niya. Sinabi niya, pakakasalan kita. At dito, bumalik yung groom, may daladalang gown. Ibig sabihin, isuna dyan ng mangtuntig gown tayo, yung righteousness. It's not our own righteousness. So, and bakit marriage? Kasi on that time, the union na. Yun yung hindi na tayo magkakahiwalay. Kung nasaan siya, nandun na rin tayo. So, ngayon kasi ang layo niya. We only feel Him through the presence of the Holy Spirit. So, yon. So, darating siya, lahat ng binitawan niyang promises sa atin, tutuparin niya lahat ng pangako niya, and then nandun. Yun yung pinapakitang picture dito. So, hindi, na-imagine yun Brother John nga naka-gown, aglilid ti praise and worship, parang, but, so ako nuya ay ti Apo, ti pagtutungtungan, we should be excited. Nung makita yung dagita signs, agbibinnong bada, magagaran tayo nganganin. Makapauma, ti bangon, nagragsak ka, ti biyernes, ti malam, tapos makapaladingit, ti malam, ti Domingo. Tamapang ka ba na nagtrabaho ti Lunes? Napansin nyo ba, dagiti promises dito sa asaw ni Apos, dumteng ti panawin, nga jisweldom ti may saal daw, umdas lang nga kanam, kasjay tatan. Mapang ka jay sulano, jay sangaribom ka, merienda. Iso nga kabuteng ti mapan jay sulano, agitugot ka ti ubing. Kasi ba't budget mo? These are realities na.
These are realities na sa panahon natin. Kaya sa akin, yung hirap mong yan, all the more nga maragsakan ka nga umay ni Apo Diyos, tamatuldukan dagita nga rigrigat. We will rule with Him. Wherever He is, nandun tayo. So anong gagawin natin? So I portrayed sa inyo itong positive. So ang mga taga-Minora sana, hindi natatakot sa second coming. Ang mga tayo, imbis nga problemante, maalak nga tawon no saan. Sigurado nga maala ka, iso nga ti pagfokosam, dayjay kasano aktatang agranyag iti daduma. Kasano aktatang nga makaramit tinasayaat ka dagiti daduma. Kasano nga may tugod dagiti daduma nga umay damit iti Apo. Dayjay ti pagproblemaan tayo haan nga no makasali ka no saan. Dapat confident tayo dijay panakailista dyan nagan tayo dijay. Ninawat mo ni Kristo kas manubot kan mangisalakan mo. You are saved. You cannot save yourself. Uray pakapakasingpet ka. Only the Savior can save you. So have the Savior. Have the Savior. Madaydayaw ni Apo Diyos. Ngayon, anong gagawin natin? Habang nakikita nating nagbobombahan sila at na-excite tayo, nakakalungkot pag tingnan mo, kasi lalo na iti portray na nagiging kakaasi nga ubing. Yung naman minsan what ma-excite ak. Bakit? Kasi dadagito nga sainsin. Kasi nampay nga umay ni Apo Diyos, adupay ti ubing ang mabumba-bumba dita. So, ayan. So ikarkararag nga umay kumanti Apo. Nyati aramiden tayo nga road. Sigurado tayo nga marapture tayo. Sigurado tayo nga kasali tayo no may agsundo ti Apo. So, mapantay dito'y text. Dito'y Hebrews 10 verse 19 to 25. It is a call to persevere in faith. Ito yung panawagan ng nagsulat ng Hebrews. I believe it's Paul. Tibasok dito yung una na ito. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, kita niya, confident tayo. Because of what He did on the cross. By a new and living way opened for us through the curtain that is His body. Ibig sabihin, dahil sa namatay siya sa cross, yun yung naging kurtina na pasukan natin para maka-access tayo yung kamatayan niya. That is His body. And since we have a great priest over the house of God, anong ibig sabihin ng great priest? Sabi ni Auntie Mary kanina, si Mother is a grown Catholic. There's nothing wrong with that. Because Catholics receive the Lord Jesus Christ as their personal Savior. There's nothing wrong with that. Iba lang yung expression nila ng tradition, but ang mahalaga, they need to accept the Lord Jesus Christ as their Savior. Ang kaligtasan na kay Jesus Christ, hindi sa relihiyon. So, kailangan nilang tanggapin si Jesus Christ as their Lord and Savior para maligtas. Ganun rin tayo. Uray dinuminggo ka nga gimgimong na mong inawat ni Kristo as your Lord and Savior. What's the point of our religion? So yun yung kwan. So it doesn't matter yung religion. Yung religion kasi makatulong kanyam nga umas asidag iti Apo. So mas prefer mo siguro dito. Mas hiyang mo ang Jollibee kaysa sa McDonald's. Ganun lang yun. Yung religion mo ba na ilalapit ka sa Panginoon or lumalayo ka mas lalo? Pag mas lumalayo ka, change religion. So nawa sa MCW, sana hangkay nga umadadayo. Bari-bari. Since we have a great priest over the house of God, anong ibig sabihin nito? Sa Roman Catholic, pag nakagawa ka ng kasalanan, you need to go to the priest. Yun yung tradition nila. And then, Father, forgive me for I have sinned. Nagawa ko ito, nagawa ko. You confess your sin to the priest. And in the scripture, tinuturo na Jesus is our priest. That's why ang itinuturo natin, you don't need to come to your pastors.
Because ang priest natin is the Lord Jesus Christ. You say sorry and you are forgiven. And since we have a great priest over the house of God, anong gagawin natin? Let us draw near to God with sincere heart and with full assurance and faith that brings, having our heart sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised, He is faithful. Panghawakan natin ang ating mga, yung hope natin, ginamnama tayo, for He who promised is faithful. Tungpalan na dayjay. Day bagbaga na nga, hope we profess is the hope of His return. Okay? For He who promised is faithful. 24, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day of approaching. Pansin nyo ni Paul ditoy, kasla regular pastor, agpaspasagid. Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, verse 25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, gaya ng iba dyan. So, let's break this down. Let's break this down and then we will end. How should we conduct ourselves? Okay naman tayo kasi ligtas tayo. We have the Lord. Pag may nagagawa kang kasalanan, you just go to our priest. Say sorry and ask for His forgiveness. Hilingin mo na patawarin ka sa kasalanan mo. So, we don't have problem na. He is faithful and just to forgive us if we confess our sins. Let us draw near to God. Paano tayo mag-draw near to God? I believe you come to church because you have that aim. Gusto mong lumalapit ka sa Panginoon. Hindi ka sana pumupunta sa church dahil kababain, baka daibagada. We come to church dahil dito, pakiramdam sana natin mas lumalapit tayo sa Panginoon. Okay? Ano pang ginagawa natin para mapalapit tayo sa Panginoon? By studying His Word and understanding what His will is. No niya jagay kayat na. Kat obeyin tayo dayjay. Hantay ko mga basahan ti Biblia gaputa required. No, we read our Bible to understand who God is and what He wants, and that we may align ourselves. Oray no basa ka nga basa, no reading without comprehension. What's the point? Tilubong tay tatakas, di ka no ti problema ti new generation. They read but no comprehension. So parang ganun rin ang church yung minsan. And pag naintindihan mo, hindi nag-end doon. You apply it. And sa kabutihan, sa pag-apply mo sa mga napag-aralan mo, ni Apo Diyos, karkaro na ka nga i-bless. And it makes you draw near more to God. So, personal devotions, yun, pag-isipan nyo na kung paano kayo mapapalapit sa Panginoon. Okay? Pangalawa, let us hold unswervingly to the hope we profess. Ano tong hope we profess? Sabi ko kanina, yung second coming ng Panginoon. Si papanunot tayo ijay. Namnamaan tayo. Pakpakadaan tayo. Kasi nuhaan ka nga si papanunot ni panagsubli ni Apo Diyos, kumapsot niya number 1, drawing near to God. So, ayan. Let us hold unswervingly. Amo yung illustration ni Jesus Christ, dati pagsilawan na, kunjawan pagsilawan na. So, ayun. Nakasagana tayo kuma. First, maala ka. Yung si papadaan ka kasi the effect na yung panagpadpadaan mo, how you conduct yourself. So, let us spur one another on towards love and good deeds. Again, encourage tayo, nga agaramid tinasayaat. So, ayan, agaramid tinasayaat, ag-encourage tayo, kasano tayo nga makaaramid tinasayaat. O di kalman ako, nagsayaat, adim may da naggagao. Thank you, women's.
Nya dagiti nasasayaat. You think of good things nga it will make us shine. Hanlang nga dito'y church. Kasi maminsan ti good deeds tayo, dito'y church. Good deeds in your house. Urehang ibagbaga ni inang naginaw. Nya kasapulam. Una ni inang mo. Awan, trip ko lang ti aginaw. Kaya't ka nga matulungan. Oho, kunada. But good deeds. Kasi napanunot mo nga, when you honor your parents, may ayon niya po Diyos kanya. Hanlang nga di dya, iskwelaan. Iskwelaan, baliktad no ka. No sumungad ni madam, agiin no na nga mapan mga lajibag. No di dya balay, madagdag sinan ni inang kinitatang bibitan, kaya na dayta. Tapno mawat-wat. Oh, so, the practicality of application nito, hindi sa church. Kasi no, i-encourage ko dito yung church tayo nga i-apply, makapataod tayo tayo nga parisyo. Pagpliplinastikan tayo dito, apply it outside. Apply it outside. So anyway, few hours tayo lang magkikita dito. Kinukaya mo tayo may agwalis, agmap, praise God. No kaya mo tayo may agkanta, tumulong ka dagiti kumakanta, praise God. No kaya mo tayo mapanagabot-gabot di jay, praise God. Pero ang main application natin, parang yung pattern na tinuturo ng Sunday school teacher natin, sa pamilya, sa family, so sa self mo muna, pag-isipan mo yung mga mabubuting bagay na i-develop mo sa sarili mo. And then sa family, and then sa church, and then sa community. Let us not give up meeting together. Praise the Lord. Sa district natin, every month may fellowship. Men, women, general fellowship. Men, women, general fellowship. Every month day tata district natin. Sa church natin, every Sunday. If you are available on Wednesday, come on Wednesday. And we encourage you to come and pray with the church. Let us not give up meeting together. Kasi, niimay ka, mapabaram ti daduma. At the effect mo, napansin nyo ba nga na dati fellowship kat na adu tayo kat naragragsak? May sak mo, tantak mapansin. Nukas jay ti panunot ti amin ka limliman na kaumay, nagladingit di lima. Yun na ti panunot mo, kumapanak di jay makaparagsak siguro. Kas jay ti panunot ti amin, ti maladingitan ni Manong Dexter. Kasano tayo nga i-expand ti church? Kung nalaman na yun. Kurangan ti church tayo. So, let us not give up meeting together kasi may impact ka. Sabihin mo sa katabi mo, may impact ka. So, manimili ka dyan. May impact ka sa iba or impacto ka sa iba? Let us encourage one another. Kuna na dito. Again, encourage tayo. Tauray di kabibilgan kanya tayo at dati panawin nga down dayta. Haan nga amin kit nabilag nga kang kanayon. Iso nga kailangan ti pamabilag mo. Kat no ba minsan, di tapik lang di abaga, it means a lot. It means a lot. So, kikinumas tayo, let us encourage one another. Madaydayaw ni Apo Diyos. Bakit natin gagawin ito? Kung itutuloy nating babasahin, may pandulo si Paul dito. All the more as you see the day is coming. Agsipod ta asidegan tiya ay tiya po. Iso nga aramiden tay dagitoy. So in conclusion, sum up this. Sa ating sa MCWC, fear not. Huwag tayong matakot. Ano man ang nangyayari sa mundo, nakasulat na yan. Hindi sana tayo nagugulat, normal na mangyari yan. The day of the Lord is a good news for us. Dahil Maranatha. Ano ibig sabihin ng Maranatha? Come Lord Jesus, come. So, madaydayaw ni Apo Diyos. Ikanta ni Brother Jun that time, lead na, nasasabik sa presensya mo. Yun sana, Lord, sana malapit ka nang dumating. Nasasabik kami sa presensya mo. Kung maganda na
yung nararamdaman nating presensya niya pag nagpupuri tayo. How much more yung face-to-face tayo sa Kanya. So purihin ang Panginoon. So encourage one another. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka sa rapture. Hallelujah. So that is our message. Huwag tayong mabagabag sa mga nangyayari sa paligid. Babalik ang Panginoon. We are safe. The Lord will save us. Hallelujah. Yaot ka timang iturturong. God bless. Praise God. So, tiyempo naman nun, iti panangted tayo iti Apo through our tithes and offerings. Before kuman nga ayaban, dagitoy natataraki ken natataer. Nga men's group tayo, i-offer tayo mampay daytoy. Tithes and offerings tayo iti Apo. Kararag tayo. Yes, Father, we recognize that you are the source of our financial blessings. Thank you, Lord. We offer to you these tithes and offerings. Lord, we pray that you use this for the further of your kingdom. Use this, O God, to reach more lives, change more lives, and bring hope, O God, to other people. Narud, Apo, we lift to you our sources of income. Protect us in our workplaces. Improve our businesses, O God. And Lord, provide jobs kadagiti agkasapulan. Apo, we lift to you, O God, these tithes and offerings. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ayaba manggarod iti men's group. Nga isuda ti mangilid daytoy offertory song. Praise. Praise. Dito yung ato tahang malingdan. Culverts. I'm only human. I'm just a man. Help me believe what I could be and all that I am. Show me the stairway that I have to climb. Lord, for my sake, help me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all
Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know we're looking below. It's worse now than then. Pushing and shoving, crowding my mind. So for my sake, help me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Thank you, men's group, for that offertory song. More to come. Yes! Before po yung closing prayer, may I declare first this word of the Lord from the book of Psalms chapter 23. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows.
Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Magulo na po ang mundo. And I don't know po kung anong pinagdadaanan ng isa po sa ating lahat dito. But please be reminded that you are not alone. God is with you. Baka lang inaantay ka lang niya na tawagin mo siya, na dumulog ka sa Kanya. God will not leave you nor forsake you. Sakbay nga kararak tayo, iti closing prayer. God bless you. Amen. Malagip ko lang iti principle ni Edwin Lowe Cole. Iso nga matindaran may iti seminar na iti Phoenix, Arizona, USA. Maximize manhood. Kakabsat, importante tayong lalaki. Lupay, uray na kayo mga babae. I am solemnizing marriage. Ti lalaki kan babae, they are one flesh. May satan itong alasag. Dawatag na tumakder tayo mamin. Agkararag tayo. Timensahe tata the day of the Lord. Nukunan tayo the day of the Lord. Tunumay ti Apo, tapnumay na ti alaan ti Iglesia, that will be the day of the Lord. Kat uray mat intunumay di tirabot ti daga, 7 years after that rapture, mawawagan manen the day of the Lord. Kan kayat ko ngay baga, uray day tingal daw, kapanagdaydayaw tayo the day of the Lord. May tantanok ti Diyos. Kadagiti panagbiag tayo. Pagkararag tayo, man nakabalin nga Diyos. Madaydayaw ka. Agyaman kami, Apo, itar aramidem itibiyag titunggal maysa. Aglalo tanda kamin kadagiti mautudi kapasit daytoy mautudi nga laldaw isagsaga nami dagiti bibiyag mi aramiden mi dagiti masapul nga mayring pas nga aramiden mi sakbay nga may ka Apo agyaman kami itinaramid mo Apo tinay tingal daw bendisyonam tunggal maysa bendisyonam dagiti bisitas mi nagdadaman dagiti nagkapo itinaduma-to mga lubugan bendisyonam tunggal pamilya manipod ka ubingan agin ganat ti katangan Apo Diyos, agsisina kami. Gatapo idaton mi maningkit kada ito'y makalawas. Tulungan na kami kadagiti aramiden mi. Idalan na kami, Apo, kadagiti turungan mi. Gana Apo, ibukbok mo, tinawad-wad nga parabor mo, kadagiti biyag mi. Agpadpada nga material, financial, physical, kanuray mo tina-spiritual. Agsubli kami tumanan, Apo, ito sa marunong nga panagdaydayaw.
tapno no may mi maninibig kas. Iti panagyaman mi kan silibraran mi ti kinaimbag mo kadagiti biyag mi. Katitayatan nga kakabsat, ti parabor na po tayo nga Isu Kristo, gandayat ti Diyos Ama, ganti Santong Espiritu, nga mangliliwa, mangidalan, madda kumakata tayo, itakandag na nayon kawan din gana. Tunggal may sako na tayo ti Amen. Naimbagnal daw tayo, ang kikinamlaw tayo, titunggal may sako. And keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. Lord, turn His face towards you, and give you go before you and behind you and beside you, all around you. He is with you, He is for 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 you. Amen. And make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face towards you, and give you peace. Nag-iisa, hanap presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, inaasay na makita, luwalhati ng iyong mukha. Buhay narito ngayon, naghihintay. Sama-sama presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, Nananabik na makita, luwalhati ang iyong mukha. Sumasayaw mga madalas tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pag-isipan. Panginoon Jesus, malaya na, bawiin mo ang buhay ko. Ito'y
ngayon nananabik. Nananabik na makita luwalhati ang iyong mukha. Sumasayaw ka sa galas tumatawa. Nananabik na makita muli mo pag-isipan. Panginoon Jesus, malaya-malaya na. Baguhin mo ang buhay ko, iyong Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita